Francis, sino itong staff ng OVP? Alam mo, Pinky, ayon kay VP Sara, itong si Nicole ay isa rin nilang kasama sa Office of the Vice President. At kanina nga ay nagsabay ang pag-atake ng kanyang hika at anxiety. Kaya naman ngayon, dalawang staff na ng OVP ang ginagamot dito. Mahigpit pa rin ang seguridad sa hospital room ni Attorney Zuleika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center. Magdamagsang sinamahan ni VP Sara at Senador Bato de la Rosa. Bago nagpunta sa kamera, humarap muna si VP Sara sa media. Nagbigay siya ng update sa kondisyon ni Yusek Laika. Maayos daw niyang nakakausap si Attorney Laika kahapon, bagaman mahina pa ito. Kanina, umaga, habang naghahanda ako, nagpaalam na ako sa kanya. At noong, kung ano yung napag-usapan kahapon, inulit ko lang. Meron akong nabanggit na baka papasok sa detention yung dalawa doon. At sinabi ko sa kanya, kailangan ko din silang sama. Nagsimula na siya umiyak. Ayaw daw pumayag ni Attorney Laika na iwan siya ni VP Sara. Tumagal din daw bago siya huminahon. Wala si Attorney Laika sa pagdinig sa kamera. Base sa Certificate of Confinement mula sa ospital na isinumiti rin sa mga mambabatas, minamanage ang kanyang acute stress disorder at ginagamot ang sakit sa kanyang balikat at spine. Kaya lang, Nung medyo nag-okay na si Yusek Lopez, nag-breakdown naman yung isang kasama namin doon na nandun din noong Saturday and Friday, si Nicole. Nagsimula siyang mag-panic attack. Hindi na siya makahinga. Then nagsimula na siyang umiyak. Tapos naninigas na. So tawag na kami ng doktor at nurse ulit. At so apparently hindi ko alam na may sakit pala sa asthma si Nicole. So nagsabay yung kanyang panic attack at asthma kanina. ligtas naman si Nicole, pero nagpapagaling pa rin. Bago umalis ng BMMC, sinagot ni VP Sara ang naging pahayag ng National Security Council na umano'y pagbanta niya sa first couple at kay Speaker Romualdez. Maliciously taken out of logical context daw ang kanyang pahayag. Humihingi rin siya ng paliwanag kung bakit bigla umanong nait sa puwera ang OBP sa NSC. Nais din niyang isama sa agenda sa susunod na pagpupulong ng NSC ang umano'y banta sa kanyang buhay. I urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Hindi na tumanggap ng mga tanong mula sa media si VP Sara at nagmadali nang umalis papunta sa Kongreso. Samantala, Pinky, ngayong alas 6 ng gabi ay nagsimula na mag-gather dito ang mga taga-suporta ni VP Sara at kanina nga ay nagsimula silang magtirik ng kandila, manalangin at ngayon ay nagsasagawa sila ng programa para pa rin ipakita ang kanilang suporta sa Office of the Vice President. Pinky? Francis, kamusta na ngayon dyan sa VMMC maliban dun sa sinabi mo ngang may vigil? Dahil kanina, bago kami nag-uusap kami ni Zandro at sinabi niya isa pang staff ng OVP, yung narinig ko sa kanya, no, ay nahilo daw at dadalhin din daw dyan sa veterans. Francis. Kanina, Pinky, habang umi-air tayo at nagre-report ako sa iyo, ay may nakita tayo na pumasok dito na isang ambulansya. Kukumpirmahin natin kung yan nga itong staff na sinasabi ni Sandro kanina. No? Pero sa ngayon, dalawa pa rin yung nakumpirma natin, no, na naririto nga na staff ng OVP at ginagamot dito sa Veterans Memorial Medical Center. Andito rin kanina, no, bandang alauna ng hapon umalis si Senator Bato at inaasahan ni Yusek Laika na babalik pa rin dito ngayong gabi si Vice President Sara Duterte. Pinky. Okay, maraming salamat sa iyo, Francis Falte, live mula po dyan sa VMMC sa Quezon City.